Magandang araw guys! Nandito nga pala kami ngayon sa bahay ng mga in-laws ko. Special ang araw na ito dahil kaarawan ng aming mama. Pupunta raw kami sa Abon River, isa sa sikat na ilog sa Ilagan. Mga 9 AM na nga kami nakaalis ng baryo. May pasok pa kasi si mama sa school. Medyo mabilis nga ang patakbo ng aking partner. Malayo-layo pa raw kasing aming biyahe. Tuloy, nag-aalala na ang aming mga kasama. Now I entering the barangay of Nakatawa. Pinahawak ko na nga muna ang camera sa aking bayaw para makuha ang front view ng daan. Napakaganda kasi talaga, lalo na ang mga tulay dito sa Angadanan. Hindi talaga may kakaila ang improvement ng daan dito sa amin. Halos lahat kasi sementado na. Di ko alam kung ako lang bang nagagandahan sa ganitong mga tanawin. Napakaganda kasi talaga, green na green at napaka-refreshing. Ito nga parang New Zealand ang dating. May mga burol at mga hayop sa paligid. Part pa rin ng Angadanan dito sa may bandang Kampanaryo. Nandito na kami ngayon sa Pigalo Bridge ng Angadanan. Bagong tulay nga pala ito at nasa 450 meter ang haba. Buti na lang at napalitan na ang lumang bridge. Nakakatakot kasi talaga ang dumaan doon. Pwede pa naman dumaan ang mga single motor doon. Kaso, patagilid na kasi at parang kunting galaw mo lang ay mahuhulog ka na sa ilog. Ito nga pala ang before and after ng tulay na to. Nandito na kami ngayon sa Kawayan at parang ang nakikipagkarera na kami sa bilis ng takbo ng sasakyan. Oo, edit lang yon. 5 times ba naman ang speed na ginawa ko. Nakarating na kami ng Ilagan, kaso di namin alam ang daan papasok sa ilog na yon. Nagpatulong na kami kay Mr. Google habang walang mapagtanungan. Pero worried pa rin mga kasama namin. Baka kasi kung saan-saan kami dalhin ng Google Map na to. Ayun nga't may napagtanungan na kami. May kanto raw na dapat namin pasukan. Kaso, sa dinami-rami ng kanto, di namin alam kung saan kami papasok. Kaya sa huli, sa Google Map pa rin kami umasa. 2,000 years later. Hi! Sa wakas, nakarating na rin kami. Nakikita na namin ang Abon Bridge. Napakalayo pala talaga ng lugar na to. Inabot nga kami ng halos 3 oras na biyahe. Kasama na doon ang pagtatanong at paghinto-hinto. Dito kami sa baba magpipiknik at magsa-celebrate ng birthday ni Mama. Nakaka-excite naman sa lugar na to. Kapansin-pansin kasi talaga na napakalinaw ng tubig. Napakaganda pala talaga sa lugar na to, kaya pala dinadayo. Hindi ko na-expect na ganito ang tanawin dito. Akala ko ay yung pangkaraniwang ilog lang, walang mga tent at mga bangka. Sulit talaga ang biyahe kahit malayo. Ganito ba naman kasi ang madadatnan mo? Nauna na nga ang aking mga kasama at ayan, kanya-kanyang bitbit na ng gamit. Kinuha ko na nga rin ang gamit namin ng aking partner. May nakalimutan pa ata si tita. Ito nga, pati yung partner ko, nakalimutan niya ng bitbitin ng mga gamit namin. Nakalimutan niya na rin ata na ako'y kanyang kasama. Nasa pinakadulo nga ang tent na pupuntahan namin. Ito nga sinasabi ni Manong, napakalayo daw ng tent namin, bakit di na lang dito sa malapit? Nandito na kami sa may tent at nag-unpack na ng mga gamit. Tinitignan na nga nila tita kung anong damit daw isusuot nila kapag sila magsiswimming. Dumiretso na nga ako agad dito sa labas ng tent para makuha ng videos at pictures tong ilog. Aminin nyo, alam ko maging kayo rin tuwing pinupuntahan kayong magagandang lugar, yan ang unang-una nyo ginagawa. Ito nga't di na nakapaghintay ang mga pamangkin ko, nagpakuha na sila ng pictures. Ang iyong kahawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y
amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Praise you, Lord God. Napakadakila mo po, Panginoon. Nagpray na nga muna kami at inawitan ng birthday song si Mama. Nakalimutan ko na rin kunan ng video. O siya, sige, tara kain na tayo. Ito na nga ang pinakahihintay ng lahat, ang makapag-swimming sa ilog. Lumusong na nga sila Mama at Papa. Maging ang mga bata, enjoy na enjoy talaga sa pag-swimming. Pagdating nga namin, lumusong agad sila. Napakalinaw talaga ng tubig. Nakakatempt tuloy mag-swimming, kaso hindi ako pwede. Siguradong magkakamot na naman kasi ako mamayang gabi. Ewan ko ba sa balat nito, napaka-arte. Hindi ka na magsalong ko ng dito para pawis sa testo mo. Manong Jack, hindi pwede sa'yo malamig. Bako dito. Hindi ka mag-swimming dahil pare-pare sila. Mabawi na ako sa dagat. Naglami. Malamig nga raw ang tubig, kaya pati si Tito Jake di na makapag-swimming. Siyempre, hindi mawawala ang pagkuha ng litrato. Remembrance na rin kasi ito sa pagpunta namin dito. Ito nga akala ko picture lang, video na pala. Ngayon ko nga lang nalaman, marunong pala lumungay ang partner ko. Kaso, hindi umalis sa pwesto. Bigla ngang umambon, kaya nakisilong muna ako sa floating kubo. May bayad nga pala yung mga kubo at tent dito. Yung mga tent na nasa gilid ng ilog, mga nasa 200 hanggang 300 ang rental fee. Yung mga floating kubo naman, mga nasa 1,000 hanggang 2,000, depende kung marami ang tao, nagtataas pa daw. Tumigil na nga ang ambon at naglakad-lakad na lang ako dito sa gilid. Sayang naman kasi ang pagpunta ko rito kung hindi man lang matitikman kahit nang pa ako yung tubig. Mababaw lang ang tubig dito sa napuntahan namin. Safe sa mga bata at sa katulad kong di marunong lumangoy. May nakita nga akong maliliit na isda. Sinubukan ko ngang ilubog ang aking cellphone kaso hindi pala ito makita. Naglakad-lakad na lang ako ulit. Maghahanap na lang ako ng isda. Malay nyo, may mahuli ako. May pangmerienda kami mamaya. Ayun nga't may nakita ako sa tabi ng bato. Natutulog ata ito. Dali-dali ko na ngang kinuha. Baka maunahan pa ako ng iba. Niluto ko na nga rin agad. Baka mabinasa pa. Ayan nga't naging 4 pa. Pagbalik ng mga kasama ko, may kakainin na sila. O diba, ubos agad. Malapit na nga kami umuwi kaya nag-request ako sa partner ko na gumawa siya ng patong-patong na bato. Nakailang try nga siya kaso di niya mabuo-buo. Thank you so much for watching.